Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ating ngayon pinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño, isang batang maliit, subalit siya ay kinalulugdan ng kanyang amang Diyos at ng mga tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon ay hanapin. At ang ikatatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang panalitang ito. Siya ay umuwi kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang Santo Niño ay isa sa pinakamalaking kapistahan, pinakapopular na kapistahan, lalo-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Nagdaraos din ng kapistahan sa ibang bansa, subalit ang lahat ng ito ay nagsimula sa Pilipinas. Yung mga Pilipino sa ibang bansa, dahil nga ito'y popular na kapistahan, ay nagsiselebrate ng kapistahang ito saan man sila naroon, lalong-lalo na kung may mga Filipino community, Catholic community sa ibang bansa. Ito'y napaka-popular at napakahalaga sa ating mga Pilipino, sapagkat ito'y kabahagi ng ating history ng ating bansa at history ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Alam natin, minamahal ko mga kapatid, noong March 16, 1521, ay nadiskubre ni Magellan ang ating bansang Pilipinas. Pagkatapos ng halos isang buwan, April 14, ay naroon siya sa Cebu at doon ay bininyagan niya si Raha Humabon at ang kanyang asawang si Queen Juana, kasama yung 800 nilang mga kasamahan at mga tauhan. At dahil sa binyag na ito, yung mga kasama ni Magellan na mga misyonero
na nagbinyag sa kanila ay nagbigay ng isang regalo kay Queen Juana. At ito nga ay yung statue ng Santo Niño. At ito'y minahal ni Queen Juana. Kaya ang ginawa niya, inilagay niya ito doon sa kanilang kapilya. At upang mailagay niya doon sa pinakasentro ng kapilya, tinanggal niya ang lahat ng mga paganong imahen at ipinalit niya doon nga sa chapel na yon ang imahen ng Santo Niño. At dito na nga nagsimula ang Kristyanismo sa buong Pilipinas. Minamahal ko mga kapatid, dahil ito'y napakahalaga sa atin, sa ating history at sa ating simbahan. Humingi ng permission ng Pilipinas sa Santo Papa na magkaroon ng espesyal na kapistahan ng Santo Niño. At dahil nga dito sa kahalagahan natin mga Pilipino, pumayag ang Santo Papa na ang kapistahan ng Santo Niño ay tuwing ika-3 linggo ng January. At dito nga ay sineselebrate natin ang kapistahan ng Santo Niño. Hindi lamang sa Cebu kung saan nangyari o ibinigay yung unang imahen, kundi sa buong Pilipinas ay nagsiselebrate sa buong simbahang Katoliko ng Santo Niño. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ko na ito'y napakahalaga. Napakahalaga sapagkat ito'y sagot doon sa sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 10, verse 15, na sinasabi niya doon, ito ang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari sa paghahari ng Diyos, katulad ng isang maliit na bata, ay hindi paghaharian niya. Ito ang katuparan ng lahat ng sinabi ni Marcos, na sa pamamagitan ng pagiging bata, tayo ay makakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Totoo nga minamahal ko mga kapatid, na kung ang pag-uusapan ng mga bata, lalong-lalo na yung mga nakakatanda, ay parang ayaw nilang tanggapin ang mga bata. Ayaw nilang tanggapin sapagkat kulang sila sa kakayahan. Kulang sila sa eksperyensya, kulang sila sa kaalaman. Kaya't kuminsan ay isinasa isang tabi nila yung mga batang yun. Lalong-lalo na kung sinasabi lang, ito ay usapang matatanda at hindi kasama yung bata. Pero sa ating Panginoon, hindi yung kakayahan ang tinitingnan at sinasabi ng ating Panginoon, kundi yung kanyang katangian. At ito sa kapistahan ito, ay nais kong bigyan ng diin yung katangian ng isang sanggol na dapat nasa atin, na siyang magiging daan upang tayo ay pagharian ng ating Panginoong Ama. Ang unang katangian na sinasabi ay yung katangiang siya ay nakakatuwa, nakakalugod. Sinasabi sa huling parte ng Ebanghelyo, siya ay kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Nakakatuwa ang isang sanggol na dapat nating tularan. Minsan ay nakikipag-usap ako sa isa kong kaibigan. At ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, nanganak yung aking anak. At yung aking apo ay nakakatuwa. Kaya't ako ay nagtatrabaho hanggang alas 5. Pagdating ng alas 5, on the dot, ako ay uuwi upang pumunta at tingnan yung aking apo na nakakatuwa, nakakaalis ng pagod, nakakaalis ng problema sa buong maghapon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang katangian na sinasabi ng isang bata. Naroon yung simplicity, naroon yung innocence, naroon yung humility, na siya nagbibigay ng kalugod-lugod sa mga taong nakakakita sa isang bata. Innocence, walang kabuwang-buwang kasalanan, kasamaan ng mundong ito. Minsan ay mayroong isang painter
na nais niyang ipinta yung innocence, yung symbol ng innocence na yan. Kaya kumuha siya ng isang modelo. At ang ginawa niya, kumuha siya ng isang modelo ng isang bata na nakaluhod at nataimtim na nagdarasal. At doon ay magkatiklop ang kanyang kamay na nananalangin yung bata. Nakapikit ang kanyang mata. At makikita mo talaga doon yung simplicity, yung innocence, at yung humility. At nang matapos yung painting na yon, sinabi niya doon sa bata ko ng pangalan. Ang pangalan niya ay Rupert. Yung painting na yon ay ginawang pinaka-center ng studio ng painter na yon. Inilagay niya doon sa pinaka-sentro. At yun lagi ang nagiging inspirasyon niya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pakikipagkapwa. Habang tumatanda yung painter na ito, itong painter na ito, ay nagnanais siyang makakuha rin yung opposite noong innocence na yun. Kaya naghanap siya ng modelo at siya minsan ay napunta sa isang jail at nakita niya sa sulok ng jail na yon ang isang tao, nakakardina yung kanyang mga paa. Yung mukha niya ay naroon ang pagsisisi at kalungkutan. Yung kanyang mata ay halos lubog na, tanda ng paghihirap na kanyang naranasan. Yung mga balat niya ay kulubot-kulubot na, tanda ng kahirapan na naranasan niya sa kanyang buhay. At ang sabi ng painter nito, ito ang perfect na opposite nung ipininta kong innocence ng batang yon. At nagsimula siyang mag-paint. Subalit nang matapos niya ang painting na yon, tinanong niya yung presong yon kung anong pangalan niya. Ang sabi ng preso, ang pangalan ko, Robert. Ito yung bata na ipinent niya na naroon yung innocence, yung simplicity at humility. Subalit ngayon kabaligtaran, sapagkat hindi niya dinala yung katangian ng batang yun sa kanyang paglaki. At dahil dito, ngayon siya ay naghihirap, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng pagsisisi, punong-puno ng paghihirap. Minamahal ko mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Dapat tayo yung katangian ng batang yon ang nasa atin. Anuman ang ating gawin, tayo man ay lumalago, tayo man ay lumalaki, tayo man ay tumatanda, yung katangian ng batang yon ang dapat nasa atin. Katulad ng ating Panginoon na sinasabi sa Banal na Ebanghelyo, siya ay bumalik sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang at siya ay lumaki na kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kailangan natin. Kailangan natin yung humility na yon, sapagkat iyon ang magiging daan. Hindi natin may sasabuhay ang kabanalan kung wala yung kababaang loob, yung simplicity at innocence sa atin. Ang kalawang katangian ng isang bata ay obedience, pagsunod. Alam natin na ang isang bata, kung ito kahit hindi niya naiintindihan kumisan, kung yan inuutosan ng kanyang mga magulang, yan ay sumusunod sa kanyang mga magulang. Subalit ang problema nga lamang habang lumalaki ang isang bata, ay tinitingnan niya yung pagrereklamo, yung kanyang freedom, yung kanyang right, at pilit niyang sundin yung mga rights na yon at nakakalimutan na niyang sumunod sa kanyang mga magulang. Habang siya ay lumalaki, siya kuminsan ay nagre-rebelde, lalong-lalo na kung nakikita niya na mayroong danger doon sa kanyang freedom na yon. Ipagpipilitan niya yung kanya sapagkat ito ang kanyang right. Lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Minamahal ko mga kapatid, yung obedience ay napakahalaga.
Sapagkat lalong-lalo na yung obedience sa kalooban ng ating Panginoon. Ito ang binigyan ng halimbawa ni Jesus. Sapagkat nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, katulad ng lumalaking bata, ay halos napapatulad siya doon sa pagrereklamo. At doon sa kanyang panalangin, anong sabi na ni Jesus? Ama ko, kung maaari, alisin mo ang paghihirap na ito. Pero sa bandang huli, ang sinunod pa rin niya ay yung kalooban ng Ama. Kung ito ang nais mo, kung ito ang kalooban mo, ito ay dapat masunod. Ito ay susundin ko. Minamahal ko mga kapatid, sana ito ang gawin natin sa kapanahunan natin ngayon. Sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon at hindi tayo mapapariwara, hindi tayo magkakamali, sapagkat yung kalooban ng Ama ang tunay, ang katotohanan at ang tama. Ang ikatatlong katangian ng sanggol na nais at dapat nating sundin ay yung pagtitiwala sa Ama. Minamahal ko mga kapatid, katulad sa isang bata, yung pagtitiwala sa mga magulang. Kung yan ay kung siya ay nangangailangan, mayroon siyang kailangan sa kanyang buhay. Tumatakbo lagi yan doon sa kanyang magulang. Tumatakbo siya, humihingi siya, na naroon ang pag-iisip, naroon ang pagtitiwala, na siya ay tutulungan ng kanyang mga magulang. Kung siya ay may takot, siya ay nasa danger, siya ay tumatakbo pa rin sa kanyang mga magulang, at siya ay nagtitiwala na siya ay ipagtatanggol, na siya ay dadalhin sa safe na lugar ng kanyang mga magulang. Ganon din ang sinasabi ng ating Panginoon. At sinasabi niya dito, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Hindi kayo magkakaroon ng buhay kung kayo'y malalayo sa akin. Hindi kayo makakapagpatuloy ng pamumuhay kung kayo ay hiwalay sa akin. Dapat tayo lamang magtiwala sa panalitang ito ng ating Panginoon. Yung mga tao na hindi nagdarasal, yung mga tao na hindi nagsisimba, ang pinagkakatiwalaan lamang nila ay yung kanyang sarili. At dahil dito, hindi sila nangangailangan ng tulong ng kanilang kapwa at ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa kapistahan ito ng Santo Niño, sana sundin natin, isabuhay natin, hanggang sa katapusan ng ating buhay, ang lahat ng katangiang ito ng sanggol, na tayo ay kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Gayon din, tayo ay dapat sumunod sa kalooban ng Ama, na siyang magtutuwid ng lahat sa atin, na siyang magdadala sa atin sa kaharian niya, at tayo magtiwala. Lahat ng mga pagsubok na darating sa atin, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon at tayo bibigyan niya ng kasagutan ng lahat ng kaginhawahan sapagkat nais niya tayong iligtas. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito ng kapistahan ng Santo Niño, kung nais natin talaga na magkaroon ng reflection, magdili-dili sa ating buhay, tanungin natin ang ating sarili, ako ba ay katulad ng isang sanggol? Ano man ang aking edad? Ako ba ay katulad ng isang sanggol na kalugod-lugod sa Diyos, kaaya-aya sa Diyos, at kaaya-aya sa mga tao? O ako ba ay hindi kalugod-lugod sa mata ng tao, na kung ako ay nakikita lang, natatakot sila? O kaya sila ay high blood sa akin at ayaw nila akong tingnan? Ito na ang pagkakataon, minamahal ko mga kapatid. Balikan natin ang katangian ng Santo Niño. Isabuhay natin. At ito magiging daan natin upang tayo ay pagharian ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin ko rin. Minamahal ko mga kapatid,
tayong lahat ay nagnanais na makarating sa karya ng Diyos. Dito sa lupa, tayong lahat ay nagnanais na pagharian ng Diyos. Sundin natin ang katangian ng Santo Niño ng maliit na sanggol at ito ay makakamta natin. At ito ay pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.